kung meron lang tayong flood response unit, nabuo lang yan, and also meron tayong early warning and evacuation system. Isa din yan sa mga na-foresee ni Pastor. Yung early warning and evacuation system naman, ide-develop naman yung evacuation plans. Kasali na yan ha, yung transportation arrangement. Dapat na-anticipate mo na yan, okay? Paano mo siya ililikas? Alam mong baba. For worst case scenario, expect mo na. So, dapat dyan sa evacuation system mo, okay, transportation arrangements, especially for vulnerable populations. Yung rubber boat sa sinasabi mo, dapat handa na yan siya. Malapit na yan siya sa complex na sinabi natin. Aside doon sa evacuation center, mayroon ding evacuation route. Saan dadaan? Na-anticipate mo na yan lahat. Ganun po magplano si Pastor. Okay, hindi lang yung basta, okay, one word, okay, isolve yun, ito yung budget, hindi ganon. Ayan, at syempre, ang bansa po nating Pilipinas always na dinadalaw. Sinasabi nga, ang average na bagyo natin ay 20. Kada taon po mga kapartner, no? At hindi pa kasama dyan yung mga lindol, yung volcanic eruption, marami pong mga kalamidad ang nangyayari dito sa ating bansa. Meron bang nakikitang mga solusyon ang ating butihing pastor na isusulong niya, at least man lang, kasi hindi na natin maiwasan itong kalamidad, pero yung maibsan yung epekto nito tulad ng mga pagbaha, meron ba siyang panukala nito, Atty. Kay? Yes, ka-partner Admar, no? So, yun nga, sabi pa ni Pastor, nakausap natin siya kasi updated siya sa lahat ng nangyayari. Kasi everyday po, nagbabasa ng dyaryo si Pastor at saka nagmo-monitor talaga siya sa kalagayan ng bansa. And na-witness niya kung gaano nga kalala ang naging epekto at ang impact ng mga bagyong dumaan. So ito, since kami nga yung isang bagyo na naman, tinatawag si Marce, yun po. So ang sabi ni Pastor, ito po, kung bibigyan po siya ng pagkakataon, umupo sa Senado, ipapasa niya po ng mga bills. Number one po, always niya talaga sinasabi, when preparing for flood management, dapat talaga proactive yung approach. Hindi reactive. Hindi yung andyan na yung bagyo, dyan pa tayo magpaplano. Hindi. Dapat proactive approach. And when planning, dapat just think about the worst case scenario. So I can cite like, Pastor gave us at least four bills or 4 ways to prevent flood problems. We have here number 1, sabi ni Pastor, ang ipapasa niya, Housing Renovation and Standardization Program. Ano tong housing renovation? Sabi ni Pastor, kasi na-identify naman kung saan yung mga parte ng bansa na flood-prone areas or typhoon-prone areas. So, dapat bibigyan sila ng standardized na housing. For example, alam mo, malapit yan. So, at least 2 to 3 story o houses naman ang ibigay natin. So, achievable ba? Bakit? Paano yun? Ang laki-laki ng 2 to 3 story houses. So, sabi ni Pastor, isa din sa nabanggit ni Pastor is yung super ministry system. Sa super ministry system kasi, especially about the housing, it is a conglomerate of government agencies. Naiisa mo sila para, kasi some of the government agencies have almost similar or connected functions. Kaya just to prevent or just to mitigate yung bureaucracy and faster ang delivery of services, nakabuo siya ng super ministry system. So with this housing development, sabi ni Pastor, pwedeng ipag-isa si HUDCC or Housing and Urban Development Coordinating Council, si National Housing Authority, and si Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund. So dito po, sa super ministry system, kung saan ipoprovide yung plano, correct plan, para sa bahay, 2 to 3 story houses, and then bigyan din sila ng financing or
pwede silang mag-loan. Yun ang unang magiging nakikita ni Pastor na solusyon dyan. Dapat elevated yung foundation and dapat reinforce din yung roofing and yung walls and may proper drainage system. So yun nga, dito sa Housing Renovation and Standardization Program, nakikita niyo po, it will establish a national program to renovate the existing houses in typhoon-prone areas to improve their resilience to floods and strong winds. So hindi pwede yung kahit ano na lang klase ng materyales ang gagamitin for that housing. Kasi nga, i-anticipate na natin yung worst case scenario na, yung pinakamalakas na bagyo. So dapat as leaders, as the government, we have the responsibility to serve and protect the people, sabi ni Pastor. So dapat talaga, nakahanda na yan. And another also for housing, nabanggit din ni Pastor na there are some areas kasi in the Philippines that are still vacant. So, pwede niyang mag-develop ng isang community at saka doon sa community, kompleto na yon. May bahay na, at saka bigyan mo na din sila ng job opportunities doon, may trabaho na, may eskwelahan na, at saka meron ng mga market or grocery. So, kompleto na. So, kumbaga, kasi ang nangyayari ngayon is, minsan, nire-relocate yung mga typhoon victims or typhoon survivors. However, bumabalik 'di ba sila sa kanilang original na location? Kasi bakit? Yung trabaho nila andun eh. Walang oportunidad. Oo, walang trabaho din doon. So kaya, ang proposal ni Pastor para ma-solve yan is ibigay mo kompleto. Dapat may offer ka din na trabaho para sa kanila doon. So yun, doon papasok yung Housing Renovation and Standardization Program ni Pastor. So next po, aside from that, ang pangalawa pong proposal ni Pastor, di ba, ready na talaga yung pagplano ni Pastor. Ito, this is another way of escape. Find a way of escape. Sabi nga ni Pastor, paano ba? Paano malipat sila? Establish a CRC. Ano yung CRC? Sabi ni Pastor, that's Community Resilience Center. So yun yung pangalawa, the establishment of Community Resilience Center. So ano to? It mandates the construction of CRCs in typhoon-prone areas across the Philippines. Anong meron dito sa CRC na to? Para siyang complex typhoon survivors or typhoon victim complex. So pag non-disaster na mga periods, pwede siyang gamiting community center. Pwede may mga events dyan, pwedeng may mga gusto mo i-gather yung nasa community. However, pag may disaster period naman, itong CRC na ito, ang gagawin niya is ready siya, complex po ito. So, each CRC will accommodate kung ilan man yung number of population in that certain barangay. Tapos po, it will be equipped with essential supplies. May food na, may water na, meron pang medical necessities, may clothing, kumpleto na. And it will serve as a command center during disasters. And of course, it will function, like I've mentioned, as a community center during non-disaster period. So, ganun ang pagiging proactive approach, dapat nakikita mo na saan mo ililikas, saan mo ililipat yung mga magiging typhoon survivors during that time. Siyempre, elevated again yan. Elevated yung area na yan para talaga wala tayong magiging problema on the day of that typhoon. So, yun po. Ang next po is, pangatlo pong project ni Pastor is the flood control infrastructure development. So ano tong flood control infrastructure? Ito yung malaking project talaga. Ito yung tinatawag na Comprehensive Network of Flood Control Infrastructure. Gaano to kagaling? Number one, yung large-scale dams and reservoir. So when you talk about large-scale dams, so ito yung magko-collect ng mga excess water during heavy rainfall. Ko-collect niya, and then siya yung magko-control ng release of water gradually. And at the same time, it will serve as reservoir. Reservoir, siya yung muna ang i-imbak ng mga water para for agriculture purposes, for industrial purposes, and also especially dun sa mga areas that have water scarcity. So again, yun na, may large-scale dam na tayo.
At saka may reserva pa tayo kasi alam naman natin may times na tagtuyot, wala na naman tayong water supply. Pagbaha naman, sobra-sobra. Nagpapakawala ng tubig yung mga dam kasi sobra-sobra umaapaw Oo na. nga. Nasasayang lang. Nasasayang lang. So kaya connected siya sa pangalawa dito sa ating comprehensive network ng ating flood control infrastructure, which is, ang pangalawa po, andyan po ay, syempre, underground dapat, sabi ni Pastor. Malaking, he wants to build, of course, imagine, underground water storage facilities. This is very helpful and beneficial, especially for urban areas. Kasi nga, limited yung surface area sa mga urban. So, ito, the underground water storage facilities po, it will be beneficial. It will help so many Filipinos, especially nasa Metro Manila. Especially pag El Nino. Exactly. So, ready na tayo, di ba? Pag El Nino. May tubig. Oo, saan? So, at least meron ka na underground, nasa baba lang yan siya. Possible yan siya kasi if you just search in the internet, ang daming countries na who is already having this underground large dams that already mitigated and even control the flood problems in their country. Kaya possible talaga siya. And of course, alam naman natin siguro ang tanong, ang laki ng budget niya, no? Kasi malaki, ang gagawin malaki talaga, especially for Metro Manila. Alam naman natin, di ba, it's not a secret to us kung gaano kalaki ang budget para sa flood control projects. Even sa 2025 budget, has been allocated 779.1 billion pesos. Ang laki yan. And sa 2022 pa lang, $500 billion, ganyan kalaki ang flood control projects nga. Even per day, magkano yun? 1.4 billion per day. Ganun kalaki ang budget just for flood control. So, kung ganito kung sabi nga ni Pastor, kung ganyan kalaki yung budget na nasa kamay niya, tapos yan lang ang i-solve yung flood management, ito na yung solusyon, di ba? Again, proactive tayo. Hindi yung during the time of the disaster. Diyan ka pa magko-collect, diyan ka pa gagawa ng mga kumbaga, hindi na prevention, band-aid solution na lang ang ginagawa. So, kaya maraming namamatay, di ba? So, the state has also the obligation to protect the life, the liberty, and the property of every Filipino citizen. So, dapat naiisip na yan beforehand. And pangatlo po is to improve the drainage system in urban areas. So, yun nga, dapat malaki tong drainage na to. Very critical to. Kaya hindi pwede kung alam mo, baha pa rin. Despite of the heavy rainfall, sunod-sunod pa naman, and still, ang flood hindi nako-control. Despite of the flood control projects that you have implemented, something's wrong. Okay? You have to improve the drainage system, especially in urban areas. Kasi lahat, witness tayo niyan eh. So yan, ang ginagawa dyan, that is very critical, especially in managing the storm water runoff in urban areas. So yan po ang nakikita ni Pastor, and that's the first three when it comes to the flood control infrastructure. So very comprehensive ang proactive approach ni Pastor when it comes to solving flood So hindi problems. dapat welcome sa ating pangdinig yung sasabihin na kumbaga parang nabigla kasi kami, hindi namin inaasahan. Yun yung common na sinasabi agad na hindi inaasahan, na overwhelm, hindi namin ini-expect na ganito kalaki, kalala. Kasi nung panahon na nagkaroon na tayo ng bagyong Undoy, nagkaroon tayo ng mga malalakas na bagyo, for sure hindi rin natin inakala na ganun kalaki. So, meron na tayong mga experience na nakalipas na pwede na tayong matuto doon na laging i-expect na natin na mas worse yung magiging mangyayari. Kasi halimbawa, nung pagtama ng bagyong Yolanda, ini-expect ba natin na umabot sa ganun kalakas na klase na bagyo yung tatama sa atin? So, parang hindi na pwede na lagi na lang ginagawang palusot o rason ng mga namumuno na ay hindi kasi namin inaasahan na ganito kalakas buhos ng ulan, kalakas ng mismong bagyo. Attorney, dapat ilang daang steps ahead ka na
para mapaghandaan mo ang anumang klase ng bagyo or kalamidad. Oo, you cannot say na hindi ka handa, unexpected. Hindi, because we are a tropical zone. Alam natin, expected natin yan, nadadaan talaga dito yung bagyo, hindi na yan bago sa atin. So yun nga, sabi ni Pastor, proactive, expect the worst, prepare for the worst. Kaya nga, kahit sabihin mo pang, hindi naman masyadong dinadaanan dito, mga previous na, na control naman natin. Hindi. Kasi may climate change, di ba? Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo yan. So dapat, ganun ka, ang isang leader, dapat prepared siya for that. Kaya isa pa, another additional also of one of the pastor's project to prevent these flood problems to occur is yung environmental protection and natural flood barriers. So dito po, kaya alam naman natin na advocate si Pastor, he's an environmentalist. He is one of those who is not just a man of words, no ba? May Exhibit A na siya, may Sunshine Philippines movement, just planting trees. Not just planting trees, meron din tayong clean up drive. Dito sa Pilipinas, may Sunshine Philippines movement, and even sa Hawaii, may Sunshine Hawaii movement. So this is kumbaga ang beautification and greening project ni Pastor. With the Exhibit A, we have the Glory Mountain and Prayer Mountain po. This is to prevent flooding. Kaya nga nabuo yung Glory Mountain. At saka, kasi dati, ang problema sa Prayer Mountain, pag malakas ang ulan, nagla-landslide, bumabaha, kasi barren land yan before, yung Glory Mountain. Kaya dito sa Sunshine Philippines Movement, na project ni Pastor, wherein millions of trees have been planted, pine trees to be exact, kasi nga yung every 2 pine trees, para daw yan siyang aircon. Ganun kalamig na dyan. And also very effective in absorbing water dun sa roots niya. So, kaya, itong ginawa ni Pastor, possible talaga. Since then, wala nang flooding doon sa Prayer Mountain or sa lower part ng Tamayong. The same thing also, this is not new to us, but it's a common knowledge how tree can prevent also the flood, di ba? So, ito din ang magiging project ni Pastor, the tree planting activity nationwide. In fact, may activity tayo Tama. November 16. Yes. So yan, participate kasi this is very helpful for our environment. And sa tree planting project, we will be utilizing barren lands for tree plantations. At saka sa tree planting, it will not benefit only the environment, but may economic benefits din yan. Okay? Yung timberlands, okay? Even for example, sa carbon sequestration, it will also contribute to that. And of not only tree planting, meron din si Pastor for beautification, disseminate flower seeds by air. Millions of flower seeds yan. Using a chopper, i-spread yung flower seeds all over the mountain areas. So, ano yan? Para pag once na bubunga or mag-flower na yan siya, it's not only beautiful, it's not only aesthetic, but also, it will also help control help absorb the water. So, ganun po ang pagiging proactive ni Pastor when it comes to solving problems. Kumbaga, Attorney Kay, itong ginagawa ni Pastor, speaking of preparedness, di dapat hahantong na magtatanong ka kung anong gagawin natin. Oo. Kasi parang yung nangyayari sa ating gobyerno ngayon dahil sa nangyari yung Bagyong Christine, parang napatanong sila kung anong gagawin natin sa Tsaka, sobrang sa laki ng pinsala. Sa laki ng pondo, pwede ka nang makapagtanong nga. Oo. Pwede nga marami, actually, before pa nga itong mga proyekto na ito na ini-implement ng ating government, meron pa yung mga pag-aaral, di ba? Yung mga, tawag doon sa mga study na yon. Yes, may mga feasibility research. study para tingnan mo mismo kung paano at mag-expect. So, magtataka ka na sasabihin na overwhelm. Ano ba, hindi ba yan pinag-aralan mismo? Di ba, nagkabilang yan sa babayaran mo, popondohan mo, na pag-aralan mo dahil dapat ganito yung kaya niyang i-control na klase ng pagbaha. At
sa kaalaman ng lahat, Attorney K, available na, even before pa, kasi nakakapag-cover ako nito, mula sa MGB, yung Mines and Geosciences Bureau ng DNR, yung tinatawag na geohazard map. Available na sa lahat ng mga barangay, syudad, bayan, at naka-indicate na doon kung ano-ano yung mga flood at landslide prone area. So, para makakapagplano at sabi nga, naibigay na ito sa mga lokal na pamahalaan. Ano naman kaya ang masasabi ni Pastor Attorney doon sa mga laging palusot? Kasi, di ba, every time na merong kalamidad, pagbaha, landslide, laging inililikas at hindi nila matanggal yung mga tao doon sa mga prone areas na yun kasi sasabihin nila na ang tagal na doon eh. Kasi kumbaga walang political will. Pero sa totoo lang, sa likod niyan ay mababawasan sila ng boto kapag aalisin nila yung mismong mga na yon, di ba? Sabi nga ni Pastor, gusto niya ilipat sa mas safe na lugar, pero nandun yung lahat ng oportunidad. So political will yung problema din minsan dito sa mga leader na ito. Yan yung magiging problema. Kaya nga, if you're a government official, if you're a public officer, always think what's best for the country. Filipino interest ka. Okay? Dapat unahin yon. Kasi unless we have that mentality na me, myself, mine, what is it for me? We cannot solve this very simple problem, sabi nga ni Pastor. Tapos ang laki ng budget, okay? Nasa iyo lahat, may police power ka pa. You can implement it right there and then, right away, kayang-kaya yan. So dapat magkaroon din ng mentality shift, not only with the Filipino citizens, but first of all, doon sa mga government officials. So dapat, when you wake up in the morning, katulad ni Pastor, what is best for my country? Dapat yun na, nagiging patriotical. That is love for our country. And yun nga nabanggit mo, di ba, merong law about identifying also yung mga typhoon hazards. Meron ding law kasi, Republic Act 6613, Typhoon Moderation and Flood Control Research and Development Act. May nagre-research talaga yan. Meron ba ngayon? Kaya dapat din gagawin na, we are not lacking of mga batas. Laws. Andyan lahat. It's just, the problem is with the implementation. This Republic Act establishes a Council for Typhoon Moderation and Flood Control Research. Meron na talaga yan. Kaya nga, ang laki ng budget natin, it's just a matter, kaya balik na naman tayo sa problema ng so, wala corruption na yung laging nagpapalusot na hindi namin inaasahan, na overwhelmed. Kasi meron palang batas na dapat lagi kang nagre-research. So kung wala kang sagot doon sa mismong hindi ka nakapag-expect doon, so ibig sabihin hindi ito gumagana na batas or hindi na ipapatupad ng tama yung batas. Kailangan buhayin siya ulit. Kailangan i-review. Minsan may mga oversight committees yan. So, i-review yung batas o sino yung council na nandito at para naman talagang ma-implement fully. And also, yung nga kanina, mga prevention yon, di ba? Or before the disaster. Meron ding solusyon si Pastor during the disaster. Anong dapat maging movement? Sabi ni Pastor, dapat naka-ready na yung flood response unit. This is under the Disaster Response Coordination. Sa NDRRMC, dapat specifically may flood response unit specific for flood. Okay, this team will specialize in flood related disasters. So ganun ka focus when you resolve this flood problem kasi hindi na siya bago talaga. Okay, dapat hindi ma-overwhelm kasi very predictable. Andiyan na yung lahat ng mga equipment para makita mo na, coming na, low pressure area, coming na, anong signal number. So, ma-anticipate mo na, gaano kalakas. So, dapat prepared na, even your team, even the equipments. Yun na lang talaga, ang pinakamalaki na prevention for this big flood problem, lalo na may mga namatay pa, di ba, na unnecessary, na sana na-prevent lang kung nakapaghanda ng mabuti. So, yun nga, yung building, i-complex na kumpleto na, that is dependent to the number of the constituents in that certain barangay. So, yan po, importante yan. And yung housing talaga, housing development plan.
Housing for All Act din. Attorney, isa rin sa problema na kinaharap nung tumama si Bagyong Christine dito sa Pilipinas. Dahil marami sa ating mga kababayan, and this is a fact, na marami ang hindi na-rescue dahil sa kakulangan ng equipment. Yes. Kulang ng bangkang gagamitin, ng rubber boats. And then, ang problema po, Attorney Kay, dumating yung rubber boats nung humupa na ang baha. Yun yung problema, yun yung nakitang problema talaga nung Bagyong Christine. Kaya marami sa ating mga kababayan na na-trap, na minsan nandun na lang sila sa bubong. Naghintay almost 2 days ng rescue. Yun nga, no, naging problema, malaking problema nga yan. Which is kung meron lang tayong flood response unit, dabuo lang yan, and also meron tayong early warning and evacuation system. Isa din yan sa mga na-foresee ni Pastor. Yung early warning and evacuation system naman, ide-develop naman yung evacuation plans. Kasali na yan, ha, yung transportation arrangement. Dapat na-anticipate mo na yan, okay? Paano mo siya ililikas? Alam mong babaha. For worst case scenario, expect mo na. So, dapat dyan sa evacuation system mo, okay, transportation arrangements, especially for vulnerable populations. Yung rubber boat sa sinasabi mo, dapat handa na yan siya. Malapit na yan siya sa complex na sinabi natin. Aside doon sa evacuation center, meron ding evacuation route. Saan dadaan? Na-anticipate mo na yan lahat. Ganun po magplano si Pastor. Okay, hindi lang yung basta, okay, one word, okay, isolve yun, ito yung budget, hindi ganon. Isa-isa po yan pag ikaw isang government official. Okay, and not only that, another also na plan ni Pastor is regular community drills. May drill talaga. Yun yung kulang sa mga kababayan natin. Yun ang kulang kasi lahat hindi alam pa anong gagawin. 'Di ba? Pang earthquake drill. Kaya alam mo na, 'di ba? Anong gagawin mo once earthquake strikes. The same also with that typhoon. Dapat may typhoon drills na din tayo kasi anticipated na siya na darating sa Pilipinas, especially in the Burr months. So, aside from the community drills, meron ding education program. So, ganun ka-comprehensive po si Pastor when planning for a certain and resolving a problem in the country. Attorney Kay, isa rin ba sa re-resolvehin? Babalikan ko lang itong complex na sinasabi ninyo, itong community resilience centers. Dahil isa sa mga sitwasyon na nakikita natin as media, pumupunta tayo dun sa mga nababahaan, yung kalunos-lunos yung sitwasyon nila sa loob ng mga evacuation centers. So isa rin ba ito sa re-resolbahin ng community resilience centers na magkaroon sila ng maayos na accommodation Yes. sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo? Thank you for pointing that out, no? Yun nga, nabanggit din Pastor, dapat may mga bunkers yan. Naka-bunker yan, kompleto yan lahat. Expect mo, what if it will take 30 days of flood? Correct. Di ba? Or kung Noah's Ark, 120 days pa. Dapat expect the worst, kompleto yan, okay? So, yun nga, hindi lang basta pahigain mo lang siya dyan sa, sa floors, o sa sahig. Dapat, ready na ang higaan, ready na ang food supply, ang water supply, at saka ang medicine supplies. Kumbaga, Attorney Kay, ang gusto na mangyari ni Pastor para yung mga kababayan, kasi minsan siguro yung mga kababayan natin ayaw nilang lumika sa mga evacuation centers dahil alam nila kung ano yung magiging sitwasyon. So dapat may mga ganitong klaseng centers and complex para at least mapanatag sila, ay may pupuntahan kami. Yes. Meron kaming maayos na accommodation. Di kami matatakot na baka maulanan kami dahil That's wala true. kami mapupuntahan. So in that way, yung mga yung mga residente rin, sila rin mismo may kusa na rin pumunta Yes. doon sa resilience center na yan dahil alam nila kumpleto Yes, lahat. exactly. Alam mo, partner Jason, bakit ganyan na lang ang pagtutok ni Pastor, di ba? It's not just now that Pastor is helping the typhoon survivors. Kasi na-experience niya before. Nung nasa Tagalubao, Pampanga po si Pastor, yung pamilya niya po, at saka naranasan niya paano mabagyuhan. Sabi nga nila, di ba kasi mahirap lang sila, Pastor, nababaan sila, ilang araw din silang walang pagkain, walang tubig. So, ganun kahirap. Kaya nga, throughout these years, especially lalo na yung may mga typhoon, always yan, first talaga nagre-rescue, nagbibigay ng tulong. Si Pastor, pinapadala yung kanyang mga volunteers, magbigay ng sako-sakong bigas,
tsaka tubig, galon-galon na tubig, kumpleto yan, canned goods, that is sufficient for 1 to 2 weeks. So, na-anticipate niya ng pastor. So, dapat ganun din ang gobyerno when thinking about what's best, what's the interest of their constituents. So nakita na po niya, hindi lang once, hindi lang twice, throughout these years. Since 2005 pa na nabuo ang Sunshine Philippines Movement, ayan po, tinutulungan talaga ni Pastor. At saka, hindi lang yan sa Davao, hindi lang yan sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, kung saan-saan man, ang may sakuna, andun po. Pinakauna nakikita natin yung mga volunteers po ni Pastor Apollo C. Quiboloy para tulungan naman yung mga nabiktima. And speaking of Sunshine Philippines Movement, Attorney Kay, yung sinabi mo since 2005 pa pala. Yes. So wala pa sa gobyerno si Pastor. Totoo. Pero grabe na yung pagtulong ni Pastor dito sa bansang Pilipinas na hindi naman alam ng mga ibang mga tao kasi hindi naman kino-cover ng ibang media. Palagi na lang yung SMNI ang nagko-cover. And ito pala, since 2005, ginagawa na ni Pastor yung pagtulong sa kalikasan and eventually na merong magandang benepisyo sa ating mga kababayan. That's true. So, itong project ni Pastor, hindi lang to one time lang, sustainable. Correct. Okay? Yan yung problema, Attorney Kay. Oo. Na magtatanim ngayon, pagka next year naman babalikan. Oo nga. Pa-picture lang. Picture lang. Picture lang. Oo. My day. Tama, totoo yan. Pang my day lang. Oo nga, pero hindi kay Pastor. Okay? At saka naturuan na din ni Pastor ang napakaraming volunteers na talagang alagaan itong Mother Nature, itong environment. Kasi ito yung kumaga blessing, gift from the Almighty Father for us. It is for free. So it's also our obligation to take care also of this blessing. Kaya ganyan po ang nangyayari through Sunshine Philippines Movement ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Isa pa, Attorney, kasi needed din natin ng mga rescuers. At ang malimit na mga rescuers na nagagamit natin ay yung existe natin ng mga uniform personnel, yung mga sundalo, yung mga kapulisan. Di ko lang alam, hindi ako masyadong nakamonitor sa kapulisan. Mas marami pa yung sa KOJC Siege, no? Nandyan yung Philippine Coast Guard, sa mga sundalo, Bureau of Fire Protection. At isa sa mga kasama doon sa ROTC bill naman na ipinupush is hindi lang yung military training ang ituro sa mga kabataan na mag-undergo ng ROTC, kundi pati yung disaster response, no? So, isa rin ito sa susuportahan ni Pastor kasi kulang tayo ng mga responder eh. 'Di ba? Kulang na nga tayo ng gamit, kulang pa tayo ng mga responder, lalo na kung malawakan kagaya nitong epekto ng Christine kasi mula Luzon, Visayas at Mindanao ang saklaw ng bagyo na yun at binaha pati nga sa Barm umabot na doon yung mga pagbaha una, Bicol tapos Calabarzon, malawak ito. So kumbaga kailangan mo ng napakaraming mga rescuers talaga, Attorney Kay. Yes, that's true. Kaya nga, 'di ba? Yung SMNI Paaro, actually, narinig na din natin yan. Ang very reason bakit may mga reservists, bakit may mga training, is para during calamities po, sila yung unang tutulong, sila yung pupunta doon, at yun nga, they will offer their hands for these Filipino citizens. Kasi we have the civilian responsibility also for our co-Filipino, fellow Filipinos. At saka yun yung ginagawa po ng, you mentioned ROTC, andyan din yung SMNI Paaro na mga reservist po tayo. Kaya nga, mismo ang Philippine Army ang nagsabi na kami nag-train dyan para for disaster response. Kasi hindi kaya ng gobyerno lang din ang tutulong. Dapat bawat Pilipino, meron din siyang you have to be patriotic. Kaya dapat mabuo yung characteristic. Yan din ang gusto na i-transform ni Pastor, yung characteristic ng every Filipino citizen, which is in fact, andyan naman siya. Kaya lang, siguro because of modern technology, nawawala. Kaya kasali na din sa isusulong ni Pastor is yung curriculum about patriotism. Ano ba talaga ang totoong characteristic ng isang Pilipino? Andyan na yung pagiging industrious, andyan na yung pagiging hospitable, andyan na din yung pagiging resilient, andyan na yung
excellent ka and always willing to help and willing to extend your arms, especially for your fellow citizens, fellow Filipinos. So, ganun kumpleto yan eh. Kaya, if you want to be a first world country, dapat every Filipino citizen, dapat talaga magtulungan. Hindi pwede, gobyerno na, kanilang responsibilidad na yan. So, which is, makikita naman natin, di ba? Yung nga, we always go back to the Exhibit A of Pastor, Kingdom of Jesus Christ, micro-project niya. Paano niya nagawa sa walang budget? Na ito ngayon, ang laki ng budget. Diba? At saka ang daming manpower kung talagang nabigyan mo lang sila ng direksyon. Kasi natural na sa Pilipino ang pagiging matulungin. Okay? Kaya nga may bayanihan spirit tayo. Wala talagang imposible. So, with that power, kasi yung power kasi in governance, that is given to you to serve the country, to make their life, again, PPS, doon tayo sa PPS, to make the lives of every Filipino citizen peaceful, prosperous, and stable. May dagdag pa pala si Pastor sa PPS. Dapat meron ding freedom and justice. So, yun ang importante. Attorney Kay, babalikan ko lang yung curriculum on patriotism. Yes. Yung gusto ba ni Pastor, ma-embed yan siya doon sa educational system natin? Doon talaga sa sa simula talaga from grade 1 until na tumanda or mag-level up yung mga estudyante into another level. Kasi parang ang nakikita ko, Attorney Kay, o sa pagkakaintindi ko, na kapag meron itong klaseng curriculum na ito, parang magiging kusa na lang sa mga Pilipino yung iisipin nila kung ano yung makakabuti sa bansa. Oo. So, ang ganda ng project ni Pastor para sa yung pagiging patriotic curriculum, no? Nagsisimula siya sa mga bata, from elementary to high school. I-implant na yan. Yung pagiging patriotic, yung loyal ka sa bansa, mahal mo ang bansa, proud ka na maging Pilipino. Kasi among the Asian nations, parang minsan, mahirap i-identify, Filipino pala siya. Kasi ang iba nga, pag mag-gather daw ng mga Asian nations, madaling ma-identify, Japanese siya, ito Korean siya, ito Chinese. Minsan ang Pilipino hindi. So, dapat ibalik natin yun, maging proud siya sa kanyang Filipino identity. And not just that, hindi lang sa elementary and high school, ito po, i-reveal ko din, ang magandang plano ni Pastor. Kasi nga, di ba, meron supposedly isang university para talaga to produce leaders, Filipino leaders, great leaders, and also may mga tatalino andyan. However, it was penetrated with Marxist ideology. So, ang gagawin ni Pastor parallel to that school is what he calls Philippine Academy. Wow. So, dyan sa Philippine Academy, i-gather ni Pastor lahat ng patriotic na mga young people, lahat ng patriotic na just young people, kahit basta gusto mo mag-aral, pasok ka, may talent ka, may intelligence ka, and now, most of all, you have that love for the country, dyan ka ititrain. Kung paano na-train itong isang school para sa, the ideology ng communist ideology, itong school naman, about being patriotic. So doon, from first year hanggang fourth year, hanggang matapos niya, and then eventually, sila na rin yun. Because dapat, ang plan kasi, you're not just preparing or you're not just building this empire for this generation, but you have to project, ano yung future generation? How will you prepare the future generation? Dapat ngayon pa lang, through their education, dapat hinahanda mo na sila, and everything starts in the mind. Ano yung mentality? Ano yung ideology? Yun siya ang magiging, kumbaga, investment mo for the future generation. So, siguro mahaba-habang din yan, episode din yang about education na project ni Pastor. In fact, sinisimulan na natin sa JMC, Jose Maria College, yung patriotism, i-implant na or i-embed na in our curriculum. So, ganun ka, prepared na si Pastor when it comes to serving the Filipino citizens. Oo, pati nga yung GMRC, nawawala na nga rin, di ba? Na paboritong subject ni partner Jason.
ang napapansin lang din natin dito, Attorney K, kung si Pastor, meron siyang underground water storage facility. Actually, meron na rin tayong ano dito dito sa kapitbahay lang natin, dito sa Makati, sa BGC, may malaki din dyan. Sa Yes. Japan, may alam tayo. Yes. Iba kasi yung meron ngayon under the table, yung underground water storage facilities. But siguro bilang panghuli na lang, Attorney K, last message mo sa ating mga kababayan, lalo na always tayong nahaharap sa mga ganitong uri ng problema, itong mga kalamidad. Wala na yatang lugar dito sa Pilipinas ang maituturing natin na kalamidad free. No? Lahat na yata ng lugar, kahit na yung mga nakakapanayam ko, sasabihin agad nila na hindi pa kami naka-experience ng ganito. So lahat na nadadaanan, may mga somehow mga kalamidad. Ano na lang yung message nyo dahil meron ng ganito kakomprehensibo na plano ang ating butihing pastor? Yes, ang paalala ni Pastor is in every problem, there is always a solution. Sinabi mong imposible yan. Sabi ni Pastor, faith yan. May positive faith, may negative faith. Ang problema sa Pilipino or sa ibang mga opisyalis ng gobyerno, sinasabi nilang imposible. Pero andyan yung budget, andyan yung manpower, andyan yung natural resources. Sky is the limit when you have this vision. Kasi nga, sabi nga sa Biblia, di ba, without a vision, a nation perishes. So kaya once you have that vision and it will truly come to pass, the universe will conspire to make that happen. Yun po yung reminder ni Pastor. So, etong flood control projects or your flood management, very feasible po once you put your heart into it and resolve it. Kasi nga, magagawa lahat. Faith po yan. Siguro ang iba medyo allergic kasi, faith, baka mamaya pumasok na tayo sa religion. Hindi po. Yung faith is, you have that willpower, you have that vision that it will truly come to pass. Mangyayari't mangyayari. Either you have a negative, imposible yan, or positive faith, mangyayari yan. Gagawin mo yan. And it's not enough that you have faith Kaya nga si Pastor, pag once na sinabi niya na, nakikipag-usap na yan siya sa mga construction firms, yung mga friends niya na merong talagang meron ng Exhibit A din, may nagawa na. And it's really possible. So sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na yung nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, again, may Exhibit A po si Pastor, B, C, D, E, F, G, H. Ang dami-dami na po. Research more about all of his projects and believe me, try him. Give him a chance and you will see this Philippines will soon become a first world country.